Mga ka-TH, alam nating lahat ang kwento ng kayamanan ni Yamashita. Halos lahat tayo, kapag nakarinig ng salitang nakabaong ginto, ang unang pumapasok sa isip ay ang mga sundalong Hapon, ang World War II, at ang mga mapang puno ng mga misteryosong marka. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man nakatapak ang unang sundalong Hapon sa ating dalampasigan, ang lupang inaapakan natin ay nag-uumapaw na sa mga dambuhalang deposito ng ginto at mga sagradong gintong Buda? Sipin mo ito, ka-TH. Isang ordinaryong mangingisda ang naglalakad sa tabing ilog pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Habang tinataboy niya ang makapal na putik, may isang bagay na biglang kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Noong una, akala niya ay karaniwang basura lang o metal. Pero noong hinukay niya ito gamit ang kanyang mga kamay, tumambad sa kanya ang isang dambuhala at kumikinang na gintong estatwa ng isang sinaunang Diyos. Ito ang katotohanang madalas na nakakaligtaan ng marami sa atin. Daang-daang taon bago pa ang World War II, bago pa ang mga sundalong Hapon, ang Pilipinas ay sentro na ng sibilisasyon, kalakalan at walang kapantay na kayamanan. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga totoong kwento ng mga gintong Buda at mga banal na relika na nakabaon sa ating mga baybayin at kagubatan bago pa man naging alamat ang kayamanan ni Yamashita. Dito muna tayo sa dito muna tayo magsimula sa Luzon, partikular na sa lalawigan ng Pangasinan. Sino nga ba si Limahong? Sa kasaysayan, siya ay kilalang piratang Tsino na naging sakit sa ulo ng mga Kastila noong taong 1574. Matapos mabigo sa kanyang pagtatangkang sakupin ang Maynila, tumakas si Limahong kasama ang kanyang libu-libong tauhan at nagtungo sa Pangasinan, kung saan nagtatag siya ng isang kaharian sa tabi ng Lingayen Gulf. Ngayon, bakit ito napakahalaga sa ating mga ka-treasure hunters? Si Limahong ay hindi lang basta tumakas ng walang dala. Bitbit niya ang napakaraming ginto, mamahaling hiyas at mga gintong estatwa na kanyang nakulimbat mula sa iba't ibang panig ng Asya. Kabilang na ang mga imahe ng gintong Buda. Noong kinugkob ng mga sundalong Kastila ang kanyang kuta sa Pangasinan, naipit itong si Limahong. Gumawa siya ng isang malaking kanal na kilala ngayon bilang Limahong Channel upang makatakas ang kanyang mga barko palabas ng dagat. Pero bago niya nagawa iyon, alam niyang hindi niya kayang isama ang lahat ng kanyang mabibigat na ginto habang tinatakasan ang mga Kastila. Dito pumasok ang teorya na hanggang ngayon ay nagpapainit sa dugo ng mga treasure hunters sa Pangasinan. Ayon sa mga lumang kwento at lokal na salaysay, ibinaon ni Limahong ang dambuhalang deposito ng kanyang mga nakulimbat na ginto sa paligid ng Lingayen Gulf at sa mga tabing ilog ng Pangasinan. Maraming naghahanap ng mga marka sa mga matatandang puno o malalaking bato sa lugar na ito. Kung ikaw ay isang treasure hunter na nag-aaral sa rotang ito, alam mong ang bawat korba ng ilog doon ay may potensyal na naglalaman ng nakabaong kasaysayan. Hindi ito basta teorya lamang. Ito ay isang lohikal na hakbang ng isang piratang nagmamadaling isalba
ang kanyang buhay, ngunit ayaw iwanan ang kanyang kayamanan para sa mga kaaway. Kung ang kwento ni Limahong sa Pangasinan ay may halo pang alamat, dumako naman tayo sa isang konkreto at hindi mapagkakailang katibayan na natuklasan naman sa Mindanao. At yan ay ang tinatawag na Golden Tara ng Agusan. Noong taong 1917, pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo at pagbaha sa Esperanza, Agusan, isang babaeng manubo na nagngangalang Bilay Campos ang naglalakad sa tabing ilog ng Wawa. Sa gitna ng makapal na putik at mga naanod na kahoy, nakita niya ang isang kumikinang na estatwa. Noong nilinis niya ito, laking gulat ng lahat ng matuklasan na ito ay isang gintong estatwa ng isang babaeng Diyos na nakaupo ng naka-cross-legged. Ito ang tinatawag nating Golden Tara. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto, ito ay gawa sa solidong 21 karat gold. At ito ay may bigat na halos 4 na libra. Ito ay nagpapatunay na noong sinaunang panahon, ang ating bansa ay may malalim na ugnayan sa mga dakilang imperyo tulad ng Mahapahit at Srivijaya. Ang Golden Tara ay hindi lang basta dekorasyon. Ito ay isang sagradong relika na ginamit sa mga ritual daang-daang taon na ang nakakaraan. Ngunit may masakit na katotohanan sa kwentong ito, mga TH. Ang orihinal na Golden Tara ay wala ngayon dito sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan at kawalan ng proteksyon sa mga artifacts noong panahong iyon, binili ito ng asawa ng isang Amerikanong opisyal at kalaunan ay napunta sa Field Museum of Natural History sa Chicago, USA. Hanggang ngayon, nandoon pa rin ang ating pambansang kayamanan. Gusto ko kayong tanungin, mga ka-TH, dapat ba nating ipaglaban na maibalik ang Golden Tara dito sa ating bansa? Isulat ninyo ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Napakahalaga na malaman natin kung gaano kahalaga ang relikang ito sa ating sariling kasaysayan. Dito naman tayo papasok sa mas malalim na pagsusuri. Kung ang isang simpleng pagbaha sa Agusan ay nakapagdala sa atin ng isang 21 karat na gintong relika, ano pa kaya ang nakatago sa malalalim na bahagi ng kagubatan at ilog ng Mindanao na hindi pa natutuklasan ng sino man? Ang Butuan at Cotabato ay kilalang kilala noong sinaunang panahon bilang mga pangunahing sentro ng kalakalan sa Timog Silangang Asya. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga pinuno rito ay nagsuot na ng mga gintong sinturon, gintong korona at gumagamit ng mga gintong kagamitan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, ang pagmimina at pagpanday ng ginto ay isang ordinaryong industriya na noon pa man. Para sa atin na nag-aaral ng mga posibilidad, napakalaki ng tsansa na may mas malalaki pang gintong Buddha o mga Hindu-Buddhist na estatwa na kasalukuyang nakabaon sa ilalim ng lupa. Maaring ang mga ito ay sadyang itinago ng ating mga ninuno noong dumating ang mga dayuhang mananakop upang hindi ito makuha at matunaw. O kaya naman ay naanod ng mga malalakas na baha sa paglipas ng mga siglo. Kapag tayo ay nag-a-analyze ng mga lugar sa Mindanao, hindi natin kailangang maghanap ng mga modernong marka ng mga sundalong Hapon. Ang dapat nating tingnan ay ang mga sinaunang daanan ng tubig, ang mga lumang sapa,
at ang mga bundok na malapit sa mga dating sentro ng kalakalan. Ang mga lugar na ito ay may sariling wika at ang bawat natural na forma ng lupa ay maaring nagtatago ng isang sinaunang deposito na mas matanda pa sa sibilisasyong alam na natin. Mga ka-TH, kapag pinag-uusapan natin ang treasure hunting, hindi lang ito tungkol sa pansariling pag-asenso o sa halaga ng ginto kapag ito ay natunaw at naibenta. Ang bawat gintong Buddha, bawat gintong tara, at bawat piraso ng sinaunang palamuti na ating natutuklasan ay parang isang pahina ng libro na napunit mula sa ating kasaysayan. Ang kayamanan ni Yamashita ay sikat dahil ito ay bago pa lamang at sariwa pa sa alaala ng ating mga lolo at lola. Ngunit ang mga deposito ng ginto na nanggaling pa sa panahon ni na Limahong at ng mga sinaunang kaharian ng Mindanao ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay mayaman na bago pa man tayo sinakop ng kahit na sinong bansa. Kaya naman sa ating paghahanap at pag-aaral, lagi nating tandaan na ang mga relikang ito ay may kaluluwa at kwento na dapat nating irespeto at pangalagaan. Naniniwala ba kayo na may mas malaki pang gintong Buddha na nakatago sa Mindanao o Pangasinan? May narinig ba kayong katulad na kwento sa inyong mga sariling probinsya o bayan? Ibahagi ang inyong mga karanasan at kaalaman sa comment section sa ibaba upang sama-sama nating mapag-aralan ang ating mga nakatagong kasaysayan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.